sa oras na ibinigay ninyo ngayong hapon na ito upang kami ay mag-aral at ah, magtipon-tipon at pag-aral ng iyong salita, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming puso na handa pong makinig sa inyo, Panginoon, at tumanggap ng iyong salita upang mapasagana ang aming buhay sa lahat ng aspeto nito. Our spirit, soul, and body, our mind, our will, and emotions. We have the mind of Christ, Lord. We have the mind of your word. And thank you, Lord. Holy Spirit, kahit nasaan po kami, kayo po ang gumagabay sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga anak. In Jesus' name. Amen. Ngayon po tayo po muna ay mag-communion. Ayan. I believe handa na po ang mga elements na meron tayo. Um, let's um, let's do this in remembrance of Jesus Christ. Thank you, Lord, for your body and your blood that you shed even before you were on the cross, you paid for our healing. You paid for the healing of our mind, will, and emotions, of our soul, our body, soul, and spirit. Thank you, Lord. Even our finances, even the weather, even the things that every little thing that concerns us concerns you, Lord. Salamat, Panginoon, na tinatanggal niyo po ang lahat ng issues ng kadiliman sa aming buhay at sa aming mga pamilya, lalo na po sa aming mga anak. Salamat, Panginoon, na nililinis niyo po ang aming mga puso at tinatama niyo po ang aming pakikitungo sa lahat ng tao, um, sa inyo, sa sarili namin, kung paano namin nakikita ang sarili namin, at kung papaano po kami aangat sa buhay sa tulong ng iyong salita. Salamat, Panginoon, that your blood covers us. Because of your shed blood, no weapon formed against us shall prosper. Angels are charged over our lives. Thank you, Lord, that our children are taught of the Lord, and great is their peace. Thank you, Lord, that the spirit of intelligence is upon us all. In Jesus' name we pray. Amen. Let us partake of the elements. Ako po ay naka-oatmeal. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord, for your provision. Thank you, Lord, for your wisdom. Thank you, Lord, for your compassion sa iyong habag na hindi nagbabago at hindi nagmamaliw. Kinukumutan mo kami na iyong pagmamahal, Panginoon. Thank you, Lord, for your supernatural ways. You truly are amazing. Thank you, Lord Jesus. Amen. Ngayon pong hapon na ito, ako po ay ma-assign ni Pastor O at ni Miss Pamela na mag-share sa inyo ng salita ng Diyos. Ayan. So, ang title po ng aking share sa inyo ay The Financial GPS to Your Hidden Treasures. Ulit. The Financial GPS to Your Hidden Treasures. Kasi po, di ba nandun tayo sa last time, ang shinare ko yung mga tungkol sa technology, yung mga ganyan. So, ngayon naman po, i-share ko po yung technology ng provision. Okay? So, the financial GPS to your hidden treasures. Ang Holy Spirit po is di ba, si Daddy God, the Holy Spirit, and Jesus Christ. Ayan. Yan po yung sila the Trinity. Ayan, tinatawag na Trinity. So, i-focus ko po sa helper, sa capital H, the helper, the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the one who is helping us dito sa lupa, dito sa earth. He is ang sinasabi sa Word of God, masaya si Isaac na nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. He is the muscle of the Trinity. So, isang name ng helper spirit, ng Holy Spirit, ay yung name na Ophelia. Hindi yun laging na pag-uusapan, kaya ito yung nasa puso ko na pag-usapan para tayo ay ma-educate at mapaalala sa atin na ito ay dapat nating
ma-reveal sa atin itong revelation na ito. Ayan. Ophelia po, yung name na Ophelia is identified, is not, hindi yan isang separate angel, but as a person, specifically the manifestation of the Holy Spirit's personality dealing with material provision. Specifically, pwede yun, finances, di ba? Ayan, 'di ba sabi natin all our bills are paid. Yan, all our needs are met. Karamihan sa mga needs na common ay yung sa finances, material provision. It is an overlooked ministry po. While the church often knows the Holy Spirit as comforter, 'di ba, teacher, healer, yan, friend, that sticks closer than a brother. Yung presence niya, alam natin yan. Pero, yung aspect ng financial intercessor or distributor of wealth, hindi natin yan napapansin masyado. Parang lagi na lang alam natin. Ang karamihan na alam lang natin, God will provide. Di ba? The usual na mga kausap mo, God will provide. God, okay naman. Yes, of course. Amen. But then, there's more to that, di ba? But wait, there's more, sabi nga. So, he is also the financial intercessor and the distributor of wealth na lagi na lang nai-ignore. So, ngayon, di natin siya i-ignore. Papansin natin siya ng bonggang-bongga. Yan. Ang function nga pala ng yung Ophelia spirit is, alam niya kung nasaan yung resources. Alam, yung favor, yung specific na tao na na kung saan matatagpuan na he is also the spirit of wisdom, di ba? So the helper, the Holy Spirit, capital H, capital SH, is the spirit who knows where the resources, favor, and specific people are located to aid the believer. So, sino yung believer? Me, the believer. Diba? So, saan yan sa Bible? Sabi sa Isaiah 45:13. Sabi doon, 45:3 pala, and I will give you, sabi sa King James, thee, I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places. Ang ginagamit yun, yung verse na yon to explain that God has placed the key within His Spirit to unlock wealth that is currently locked in earthly systems and institutions. Kasi, syempre, namamanipula ng tao eh. God gives treasures of darkness and hidden riches of secret places. These resources are currently on earth. Eh, di ba? Locked in systems or institutions, and the Spirit holds the key. The Holy Spirit holds the key. Hindi yung mga asosasyon, hindi yung mga bangko. The Holy Spirit holds the key. Ayan. Sabi nung kanta, Pari holds the key to my heart. Di ba? Sabi niya gano'n. Pero hindi. The Holy Spirit holds the key. Ayan. He is the spirit of wisdom and revelation. Kaya pinagpe-pray natin yon. May God give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God. Ayan. So sabi sa John 16:13, the spirit of truth will guide the believers into all, not some truth, into all truth, including the financial truth. Sabi doon, howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Truth, knowing where to sow, knowing where to work, knowing where to invest, and may leading of the Holy Spirit yan. Kaya hindi pwedeng padalos-dalos, nagmamadali. Sometimes we need to pause and, ask God. Hindi yung boses lang natin naririnig natin pag nagpe-pray. Minsan dapat tahimik din tayo para marinig natin. Minsan kaya nga quiet time eh. I-quiet down mo yung sarili mo para mag-download ka from the Lord. Ayan. Pero maya meron pang paano yun? Hindi tayo nagpe-pray. Hindi, iba naman yun. Ah, Amos 3:3 says, can two walk together except they be agreed? Kaya nga kailangan may pag-uusap, may communication with the Lord para hindi tayo nagkakamali. Ayan. The Helper, the Holy Spirit, cannot walk with us in provision if our words disagree with God's promise. Kailangan nag-agree tayo
dun sa word. Hindi yung word na mag-agree sa atin. Kasi yung word forever talaga, it will never change. Pero tayo, we are changed from glory to glory, from faith to faith. Ano ba yung faith to faith? By our words. By words of faith to words of faith to words of faith to words of faith. Yan. And then, from glory to glory to glory to glory. Kaya nga, nararamdaman natin, every time na nag-aaral tayo ng word. Ewan ko kami ni Pastor Og, kami magsalita, kami ni Shamlin, parang may bumukas na pintuan sa aking spirit. Pero alam ng isip mo yan eh. Pero your spirit understands. Tayo, we are spiritually connected. Kahit di tayo magkakasama in the physical, ramdam natin ang isa't isa. Why? Because nobody can box God. And even God can use technology to feed His church. Ayan. So sabi sa Job 22:28, you shall decree a thing, and it shall be established unto you, and light will shine on all your ways. So decree. How do you decree? You use words. How do you establish a decree? You use words. So emphasized as a law language, yung dila natin, di ba? Or authority to talk, stating when you decree, the helper enforces it. Kasi yung authority binigay sa atin ni Lord, di ba? Binalik niya na sa atin eh. Na pinamigay ni Adam, oh, tas kinuha ni Jesus. 'Di ba? Kaya nga, we are covered by the blood. Sakop 'yun, mga kapatid. Kaya sakop 'yun ng bonggam-bongga, walang naiwan. Kaya nga, shalom, nothing missing, nothing broken. So Deuteronomy 8:18 says, He gives you the power to get wealth. 'Di ba? Sabi ni Himan, I have the power. Sila mga batang 90s dyan. Kaway-kaway. 'Di ba? He gives you the power to get wealth. Hindi lang the power, hindi lang ibig sabihin ng power yung anong ganon, mga muscle, hindi. The ability, the wisdom, the know-how, ayan, the anointing, ayun ang ability, the power to get wealth. And this affirms that the helper ensures, the Holy Spirit ensures this power manifests in us when we act in faith. Kasi ang kulang, 'di ba, naalala ko si Peter lagi na lang siyang sinasabi na siya yung sandali lang, dito ka muna. Sige na. Love you, anak. You're covered by the blood of Jesus. Mm. Ayan. So, He gives us power to get wealth. And yung helper, the Holy Spirit, ensures this power manifests in us when we walk in faith. Di ba nga si Peter, siya lang yung naglakad sa water. Pero ang lagi sinasabi, si Peter lumubog, lumubog. Pero hindi ba natin naisip? Si Peter lang ang nag-step out of, he was the only one who stepped out of the boat. Sa totoo lang. Kaya ba natin yun? He was so bold to yung eyes niya on Jesus, pero ang sinasabi niya doon, Lord, help my unbelief. Yun ang pag meron akong doubts minsan, naalala ko yun, Lord, help my unbelief. Kasi sometimes things can be so heavy on you as a person na lang alam mo yun, bilang totoong tao, minsan meron ka ring mga dadaan lang sa isip mo na, ay, ano ba yan, mag-focus sa'yo na to draw back. Pero we are not of those who draw back. Kaya sinasabi natin, Lord, help my unbelief. Kasi we always want to stay in faith. Alam natin yan eh. But we always check ourselves kasi hindi tayo laging, sa totoo lang, kaya kailangan natin ng mga tao sa paligid natin na who will um who will also parang alam niyo yung naka-braces. Naka-braces na yung mga ngipin na naghihiwalay. Syempre dentista ako yung talagang illustration no. Mga ngipin na naghihiwalay dapat naka-inline siya. Kaya 'di ba minsan may excuse letter tayo. Please excuse my son for being absent in his class this day ganyan. And I would like to request that he be able to, ano ba yon? Mga sisulat ko, favorite ko isulat yun eh. He be able to make up for the exams and tests that was done during when he was not in school so that
he will be in he will be in line with his academic responsibilities. Ayan. Kaya tayo, meron din tayong meron hindi academic, pero yung ating divine assignment. We should be in line with our divine assignment. Kasi, paano tayo magiging in line with our divine assignment? When we get the power from God, diba? To get wealth. Para magawa natin dito sa lupa yung pinapagawa niya. Psalm 103, verse 20. Lahat tayo kasi may assignment na iba-iba galing kay Lord. Ayun. Sa kanya-kanya nating ginagalawan. So, Psalm 103 verse 20, sabi, Bless the Lord, all you His angels that excel in strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word. Itong verse na ito po ay ginagamit na sinasabi na ina-explain that angels listen for God's word. Inaabangan nila for God's word spoken through our mouth, that they respond to the word of faith. Ayan, nakikinig sila. Oh, may sasabihin ba siya? Anong sunod na sabihin niya? Sabi niya yung mga angels. Inaabangan nila. Ayan, kasama yung mga guardian angels natin as our witness, diba? As witness in the heavenlies, in the spirit. Makikita nila yun. Tapos yung guardian angel natin, magyayaya na yan. Oh, sabi ni Pastor, money kamit daw. O, tara, dali na natin yun. Di ba? So, kita mo yan sila Pastor O, sila Miss Family, they are never in lack because they know how to pray. Di ba? So, Hebrews 1:14, are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? 'Di ba? Parang sinasabi niya, 'di ba? Ministering spirit sent kayong ang mga angels, they are sent to minister to us. Tayo yung heirs of salvation, we are royalty. Yung angels minister for us as delivery agents. 'Di ba yung mga rider? Mga delivery agent, hindi lang just to you. Hindi lang yung binibigay sa iyo, oh, may order siyang ganun. Hindi. For us. Hindi lang dinadala sa atin. Tayo mismo ang mag-uutos sa angels. So, di ba, may order na to. No, tuwa tuloy ako doon, di ba? And you know what the currency is? Di ba yung sa online, bibili ka ba? Bibili ka sa TikTok, sa Lazada, Shopee, ganyan. Sa Temu, bibili ka. May order ka. Ang order mo, GCash, Paymaya, o kaya COD, ganyan, credit card. Pero tayo, anong currency natin? Faith, the word of God. And then, pag yung shipping fee niya is praise, di ba? Praise and thanks to the Lord. Tapos, pag dumating na sa atin, pag na-receive na natin yung gift, yung pinag-pray natin, praise and thanks pa din, di ba? Nakakatuwa. So, ganun yun eh. May cycle eh, because we belong to a kingdom that is a supernatural kingdom where faith works, di ba? Faith works by love. Ayan. Ayan, we are walking in love, I believe. Ayan. Psalm 34 verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. So the helper positions angels, the Holy Spirit, the helper, Ophelia Spirit, positions angels around us to guard our provision from being stolen or delayed. O, di ba, meron pa tayong divine insurance, divine security. Ayan. Tapos Deuteronomy 28 verse 2, and all these blessings shall come on thee and overtake you if you shall hearken to the voice of the Lord your God. Itong verse na to describes the flow. Meron pong flow where blessings are not just flowing, hindi lang yung ay nakikita mong ganyan. Alam mo yung pag naliligo ka, tapos trickle lang yung tubig, hindi lang steady, pero konti lang. Hindi ganoon. Ito ay talagang wagas. Hindi lang siya gripo. Flow. Blessings are not just flowing but overtaking you. Naalala ko po, nung ako ay nasa Sierra Madre, nag-mission kami doon sa mga katutubo. Nagpunta kami sa water source ng Metro Manila, sa Maynor, sa Garay, Bulacan. Tapos, ibang-iba yung patak ng tubig. Hindi ko masabing patak, yung flow ng tubig sa falls, sa aking anit,
kumpara sa shower o sa gripo ng CR. Hindi lang siya basta tabo. Kasi doon, grabe parang nung naramdaman ko yung falls doon, sabi ko, ano ba to? May buhok pa ba ako? Parang matatanggal ako sa lakas ng tubig. Parang makakalbo ako sa lakas ng tubig. Ganun siya kaano. Na yun ang naisip ko ha. The flow of the blessing is just wonderful. Yung kung ano yung, di ba, pinag-usapan yung lakas ng bagyo, kung ano-ano. Ganun din kalakas yung blessings. Makakala natin, ganun lang. Yung chippy pie lang talaga yung kaaway. Si God talaga ay amazing. He's more than enough. Kaya, in-encourage ko din yung sarili ko na God is more than enough. More than enough to me, more than enough to you, more than enough for everybody who is willing to receive Jesus as Lord and Savior. Tapos, meron pa. Galatians 6:9, sabi po doon, let us not be weary in doing well, for in due season we shall reap if we faint not. So, gawa ng mabuti. Encouragement po ito that the Helper, the Holy Spirit, the Helper of Filial Spirit, moves in our stamina, excuse me, and consistency. Hindi lang sa shout natin, hindi man tayo kailangan lagi sumigaw. Pero alam niyo yung quiet confidence na meron tayo, excuse me, yun ay, yun ay binibigay sa atin ng Panginoon if we are walking in faith. Ayan. Ayan, titignan ko kung may message si Miss Famlen. Ayan, Philippians 4:6. Sabi, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving, let your requests be made known to God. Yung gratitude po, di ba kanina sabi ko, and thanksgiving is the oil that keeps the flow of provision running. Sabi dun sa Psalm 121 verse 5, the Lord is my keeper. The Lord is my shade. The Lord is thy shade upon thy right hand. Yan, talagang um, napakang ganda ng psalm na yan. Where does my help come from? I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord who makes the heavens and the earth. Napakasarap, di ba? Napakasarap na may Lord and Savior. Tapos, dagdag mo pa to. Malakay 3:11. And I will rebuke the devourer for your sake. Ito pong verse na to declares that when the helper is active, the enemy, the devourer, is silenced and cannot destroy our harvest. Ayan. Kaya kahit ano pang bagyo, hindi lang survivor yung kape namin. Nagtatribe talaga siya. Yung mga kinuhanan nila daddy ng bunga, namumulaklak ulit. Kamusta naman yun? Dahil umulan. Umuulan, may bumabagyo, lumalamig doon na parang rainforest daw, sabi ni daddy. Pa ako nakakapunta ulit sa bukid dahil nandito ako sa bayan. Ayan. Pero yun ang sabi ni daddy. Sobrang inspired siya to, para siyang si Joshua because he is 80 and Joshua he was in the promised land, I believe, at 80 years old. Tama po ba yun, Pastor? O, ayun. So, ito pa, Deuteronomy 28:11. For lack of time, bibilisan ko. Deuteronomy 28:11. And the Lord shall make you plenteous in goods. This describes the ultimate goal of the flow, it reaching a point where the supply outruns the need. So, ang ano dito, supply, di ba? Minsan sabi mo, naku, ang dami kong bayarin. Ang dami kong bayarin, grabe. Pero, mas madami ang provision ni Lord na ibibigay sa atin. Yun na ibig sabihin po nun, the ultimate goal of the flow, reaching a point where the supply outruns the need. So, ang dami pa. Plenty more to put in store. Napakadami para sa atin. Kaya, kung puno ka na, di ba may overflow, meron kang ibibigay. So, yun ang ano dun eh. Yun ang kagandahan sa, di ba pag Kristiyano ka, parang lagi kang may ibibigay. Nakakatuwa, di ba? Kaya meron kang laging iso. Kaya kung meron tayong ano na ganon, ano ang tawag doon, lifestyle na giving, napakasarap. Minsan feeling mo, minsan wala ka na, ito nangyayari din naman, ano, minsan dadating yung point na, ay, ito na lang pala yung meron. Pero feeling mo ang dami. Kasi,
alam mong may darating. Kaya 'di ba, give us today our daily bread, and sabi sabi sa Bible, we are, ano yan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya parang hindi ka in want, hindi ka in lack. Kasi, alam mo, walking in faith ka, walking by faith ka eh. Kahit na ganun ang sinasabi na economy, kahit na ano pa sabihin nila tungkol sa palay, kasi dito sa amin palay at sibuyas yung talagang kilala ng mga tao. Tapos, puro naysayers sila pag ibang products kasi dahil lang hindi nila kilala. Talagang alam naman mga tao pag ignorant, di ba? Hindi nila pag hindi nila alam. So, di ba, my people are destroyed for lack of knowledge, sabi sa Bible. So, intindihin mo na lang na you don't dwell on their negative saying, but in what the word is saying about God's plan. So, sabi sa Deuteronomy 8:18, the Lord gives you the power, the wisdom to get wealth. So, ikaw naman, maapektuhan ka ba? Syempre, hindi. Di ba? Maganda ka pa rin. Ayan. So, the helper's operation. Ayan. The financial GPS. Ayan. Finally, nakarating na tayo sa words na financial GPS. So, the financial GPS, the helper, the Holy Spirit, acts as spiritual navigation system because the Holy Spirit knows better than human reasoning where to find the right investments and relationships. Diba? Napag-usapan natin yan sa Word of God. Mas masarap kasi pag nasabi na natin yung word of God, tapos pag nasabi ko tong pak, o itong mga to, ay, oo nga kanina, di ba? O, di ba? O, yun. Kanina naman, pinag-usapan din natin yung divine orchestration. When this aspect of the Spirit is active, old debts may be canceled. Di ba? Favor. Yan. Forgotten favors resurface. Mapapaalala dun sa mga tao. Dahil dinedeclare mo yung word, maaalala ng mga tao. Ay, oo nga pala, no. Mga tao maalala nila. Ay, oo nga pala, no. Bibigyan ko nga pala ng 1 million si Bunny. Oo nga, no. Sabing gano'n, mga gano'n. Oo nga pala, no. Bibigyan ko nga. Ay, papadala ko nga. Papadala ko na. Mga gano'n. So, and closed accounts reopened o mga broken dreams na yan. Yung mga, ay, oo nga, gusto ko nga sana magpagawa ng gano'n. Kaso lang, panahon na yun, ano ba nangyari no? Nakalimutan ko na. 'Di ba? Ngayon, magagawa mo na. Kasi may favor tayo ni Lord. May mas may wisdom na tayo ngayon. Ayan. Tapos, itong example ha. May isang businessman daw na nag-pray siya in tongues for 2 hours instead of worrying. Sabi niya, try ko nga mag-pray in tongues na lang ako instead of mag-worry. Kasi isang bagay na ipinaulit-ulit mo sa lagi ka nag-aalala. Ulit ka ng ulit na nag-aalala ka. Ang tawag doon, hindi ko alam kung ano nakalimutan ko na yung word na kung anong tawag doon. Pero may tawag doon na hindi naman effective, tapos gagawin mo ulit. Di ba? So that is sabihin na natin wrong. Mali naman talaga eh. Isipin mo, parang naglalaro ka lang ng games, 'di ba? Parang patintero, sabi na, pasimplihin na lang natin, patintero. Alam mo na nga, naabot ka ng patotot. Bakit doon ka pa dadaan? Di humanap ka ng ibang lugar, di ba? Ganun lang yun. Pero tayo, worry tayo ng worry. Huwag tayo mag-alala. Kasi, intayin natin yung instruction ng Holy Spirit. Kaya mag-pray na lang tayo in tongues, di ba? Kung hindi natin alam, mag-pray tayo in tongues. Hindi ko naman sinasabi na ini-impose sa inyo na mag-pray kayo in tongues, pero you will be missing a lot if you do not pray in tongues. Yun lang naman po. No pressure. Ayan. The Spirit instructed the businessman, this business person, to call a client from 5 years ago. Wala, follow up lang. Ang resulta, di ba, nagkaroon siya ng contract worth more than his entire year's earnings. So, ganun yung, alam mo yung one word of God can change your life forever. 'Di ba? Merong just one person, yung mga ganyan. Ako, ito yung just one ko. Just one person na nag-introduce sa akin sa mentor namin. Ayan, just one mentor na pinanggalingan nung seed na galing sa Africa. Ano ba yun? Di ba? Mind-boggling. Yung Africa, pumunta sa Mindoro. Gustong-gusto mo mag-travel, pero yung Africa nagpunta dito. Kamusta naman yun, Lord? Hallelujah. Ayun. Tapos ito pa, keys to activation. Yan. Paano natin ma-activate? Yung parang feeling mo abang-abak ka na sa sarili mo. Ano ba to? Puro saging na lang, puso ng saging na lang ang pagkain namin galing sa bukid. Ano ba ito? Yung gaamang-aba ka na. Pero yung iba nga walang puso ng saging eh. Lahat na yata ng luto ng puso ng saging naluto ko na. Pero
lahat ng klase ng torta, lahat na nilaga, lalagyan ng bagoong. Pero masarap yun. Ang akin lang naman, di ba? Minsan parang gusto mo ng ibang putahe, tapos yun ako. Pero hindi ako nagreklamo. Pinagtatawanan ko lang yung ano, yung sarili ko na naalala ko lang. Pero you know what? May lesson din dun eh. Matuto ka rin na magpasalamat sa meron ka. Kasi alam nyo, nabibigyan din yung mga ibang tao ng chance na mabless tayo. Ayan. O, keys to activation na tayo. To activate, to help the Holy Spirit, kasi kailangan niya ng tao na buti pa ang puso ng sagi. May puso, char. May sagi yung puso. Yes. Ayun. Tapos, 'di ba, yung helper, yung Holy Spirit, kailangan niya ng partner dito sa lupa. So tayo 'yun, 'di ba? Na ay ano nga naman yung gagawin ng lakas niya, kailangan niya nga tayo kasi sa atin binigay authority, 'di ba? One must move from begging to commanding. So diyan na papasok yung ating authority bilang anak ng Diyos. So, number one, hindi naman number one, pero not in no particular order. We should speak the word. We should know how to verbalize God's promises. Makakatulong din po talaga if we pray in the Spirit because we use praying in tongues to bypass human reasoning. Also, we listen to the whisper of the Holy Spirit, 'di ba? Ang sabi nga dun sa hindi ko alam kung saan to ha, but hinanap niyang Panginoon si Elisha yata ito, Elisha or Elijah. But the Lord was nowhere to be found in the storm, in the ano, but ang ano niya yung still small voice. So let's listen for the whisper of the Holy Spirit. Um, to follow specific internal guidance or instructions. Di ba? Halimbawa mo, it's as simple as ibang kulay ng lipstick ang isuot mo, ang gamitin mo, or or wag kang ano, magintay ka na lang ng ano, ng sunod na tricycle o mga ganun. O dito ka lumipat ka dito tapos di mo alam may bumagsak pala doon, di ba? At it's as simple as that. So ganun tayo kadikit ng Lord eh. Because, di ba, nakatira siya sa puso natin bilang Panginoon na tagapagligtas. So, what else? The law of confession. Meron din pong ganun. So, there is a current of confession. The Holy Spirit moves only when there is agreement. So, if we agree with the word, sabi sa Amos 3:3, faith speaks and fear blocks motion. O kung tayo ay natatakot palagi o nag-aalala, kasi kaya ka yung worry, 'di ba? Yun. Kaya nga sabi worrying is a sin. Kaya mas maganda kung faith speaks. Kaya pag marami kang faith, marami kang heavenly money. Yun ang heavenly money. Because also, wala rin kwenta rin yung faith kasi faith works by love. Yung wallet pala, yung love. Tapos ang laman niya, yung faith. Ang galing. Naisip ko lang. Pwede rin yun. Ayun. So, ano ba yung spiritual currency? Ito nga yun, speaking in line with God's word creates a transaction. Yung silence disconnects the believer from the flow. Oo nga, nagpe-pray ka silently. Pero sa religious yun eh, let's pray silently. Paano mautusan yung mga angels mo, di ba? Kahit whisper lang, pwede naman, di ba? Di mo ang kailangan marinig ng kapitbahay mo yung sinasabi mo. Ayun. Tapos, ano pa ba? Decrease. We can decree, sabi sa Bible. Job 22:28 kanina, thou shalt decree a thing, and it shall be established for you, and light will shine on all your ways. Yun. Ang sinasabi dito, ine-emphasize that decrees are authority talk or law language that the helper enforces. Ano pa? Ano yung combination lock niya, 'di ba? Unlocking financial ano 'di ba? Financial stuff. So meron tayong obedience and wisdom. Ito yung obedience and wisdom na ito will unlock the combination. Obedience to small nudges, halimbawa mo, naramdaman mong kailangan mag-sow to a specific seed, may specific seed ka na ano, tatawagan mo yung isang tao. Kasi meron tayong mga iba-ibang, meron tayong time, talent, and treasure na pwede nating i-sow, di ba? Kahit ano dun.
Yung sarili natin, yung effort natin, yung service, di ba? Ang dami pwede. Because kung giver ka, marirecognize mo yun. And I believe lahat tayo dahil hindi lang dahil Pilipino tayo, dahil anak tayo ng Diyos, natural yan sa atin, giver tayo, sower tayo. And it acts as a combination to open heaven's vault. Also, stewardship. The Holy Spirit brings wisdom. Katabi yan ng wealth eh. Teaching believers how to manage, multiply, and use money as a weapon for the kingdom. Eh di ba nga sa Deuteronomy 8:18 sabi, di ba? He gives us the ability to produce wealth. And para ma-fulfill ang covenant ng Daddy God with us. So, ganoon din, pasok ang angels, yung coordination. Sila yung supernatural staff natin. Sila yung nagko-coordinate. The Holy Spirit is the architect. And the angels are the builders. Kasi inuutusan natin sila eh. So, tayo lang yung construction workers, di ba? Construction workers na ang gamit natin ay ang ating bibig. Angels are the builders at ginagamit natin ang word of God. So, nahahasa tayo dyan. Ano yung signal of heavenly technology? When a believer speaks in faith, the helper signals the angels to move. Ayan, angels respond to the commander's voice. Pag sinabi natin yung words, yung voice ng commander natin coming through us. Pero minimirror lang natin, Daddy God, itong sabi mo, oh. Tapos, di ba, they hearken to the voice of the Lord your God. Ayan, ministry. Angels minister for the heirs, to us, for us. They act as delivery agents nga. Moving resources, sila yung lalamove, di ba? Ng langit. From the invisible to the visible. Wow, praise God. Ang ganda dati. Hindi mo nakikita. Ngayon, nakikita mo na. O, di ba? Parang ano, parang anak. Di ba? Nakakatuwa. Alala ko yung wisdom tooth. Nagbubunot ako ng wisdom tooth. Hindi ko makita. Sabi ko, tooth come out in Jesus' name. Pag ganun ko nung ano, pantanggal ko, tumalon yung ipin. Praise God. Sabi ko, born again din yung pasyente ko. O, tandaan mo yun na. Sabi ko, pwede mo i-share yun. Sabi ko, huwag mong ipagdadamot. Nung sinabi nung dentista mo na, tooth be loosed in Jesus' name, tumalon yung ipin mo. Opo, dok. Kasi ano yun eh. Sabi ko, kailan mo ano yun, parang kakaiba, di ba? Nakaka-bless. Ang galing talaga ni Lord. So, positioning. We are in a position where angels are encamping around us to guard the provision from being stolen or diverted. Psalm 34:7. Naalala ko nung si Miss Famlenay, chat ko noon, kakalipat lang ng mga gamit mula Pasay hanggang dito sa Mindoro. Kami lang ni Isaac nandito. Tapos yun ang pinagpe-pray namin. Alam niyo, walang nawala. Panahon yun ang daming nakawan. Pero walang nawala because I believe talaga that angels are encamped around those who fear Him. And dinedeclare natin yung salita ng Panginoon. Consistency sustains the flow, sustains the currency of heaven. Hindi sasabihin natin ngayon, God will provide for all our needs according to His riches in glory. Tapos mamaya, pagkatapos, ay naku, wala akong pera. Wala akong pera, ano ba? Pwede mong sabihin na, wala akong budget para dyan. Pero darating pa lang. Di ba? Pero i-edit mo lang yung mga words. Kaya yan ang natutunan ko eh. Pwede nga yung, i-edit mo lang yung mga words para malinaw yung faith mo, nandun din yung words mo. Believers must maintain their faith and confession even after a breakthrough occurs. Kasi this is a breakthrough eh. Yun na pag-uusapan na natin yung salita ng Diyos. Kanina, kasi nandito ako sa clinic, aircon, malamig, pero makaramdam ako ng mainit talaga sa aking ano. Parang kinukumutan ako ng mainit. Ang sarap ng pakiramdam. So, gratitude, thankfulness is described as the oil for the financial engine. Complaining chokes the flow, but thanksgiving multiplies the flow. Ayun, kaya pala dapat lagi tayo nagpapasalamat. So, 'di ba? Sabi sa Psalm 121 verse 5, our helper acts as our keeper, 'di ba? The Lord is my keeper. He is my protector. So that the wealth is not lost to sickness or trouble. 'Di ba? He rebukes the devourer for our sake. Sabi sa Malakay 3:11. So, how do I seal this pag-aaral? This word na i-share ko sa inyo. This teaching concludes with a corporate decree to establish a permanent rhythm of abundance.
Wow, Inglisan, di ba? Dapat meron tayong declarations to establish a permanent rhythm of abundance. Kaya kasi yung consistency dapat nasa atin. So, I believe na sabi ko na lahat ng verses kanina. And mag-share po ako sa GC tsaka sa inyo ng notes nito para lagi niyo pong mabasa. Sorry po wala akong ang tawag doon visual aids kasi gusto ko talaga yung word talaga yung talagang nananam talaga. So, ang iiwanan ko po sa inyong salita na kanina nabanggit ko rin, pero dapat nating tandaan, alam naman natin to pero alalahanin po natin, parang sapin-sapin, revelation, 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 through faith to faith to faith to faith, glory to glory to glory to glory, padami ng padami, parang nagsusnowball lang tayo we bloom into a better version of ourselves that God wants us to be. Sabi sa Romans 1:17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. And as it is written, the just shall live by faith. Ang ibig sabihin po nito, God's righteousness is revealed progressively as our faith grows, moving from a basic understanding to deeper trust and application. Sabi din po sa 2 Corinthians 3:18, but we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as the Spirit of the Lord, even as by the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord, the Ophelia Spirit that helps us in our finances, in our material things that we need in this world. As believers, di ba, we look at the glory of the Lord through the gospel. The Holy Spirit transforms us into into His image with the ever increasing splendor and spiritual maturity. Kaya po meron tayong pastors after His own heart, after the heart of God who lead us with knowledge and understanding. Kaya nagpapasalamat po tayo na meron tayong mga pastors na inaalagaan tayo at binibigyan tayo ng assignment kung ano ituturo, di ba? Ay, paano kung kalat-kalat tayo kung basta ano lang, di ba? Pero ito, nakafocus tayo. Kakatapos lang natin kay Noah, tapos ito, ganito naman. Kaya praise God. So let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord, for this time. Salamat, Panginoon, na pinaalala niyo sa amin ang tungkol sa iyong Holy Spirit that teaches us to prosper and be in health even as our soul prospers. Salamat, Panginoon, that you have given us pastors after your own heart who lead us with knowledge and understanding. Salamat po sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa mga taong nakapalibot sa amin upang kami ay bigyan ng encouragement araw-araw. Thank you, Lord. We are covered by the blood of Jesus. Mo sa amin upang kami ay mag-aral ng iyong salita at matutunan namin ang mga natutunan namin ngayong araw. Thank you, Lord, na pinasaya mo kami ng iyong salita na nabuksan ng aming pag-iisip at naipaalala mo sa amin na hindi mo kami papabayaan at we shall not want, Lord. Thank you, Lord, and we receive this blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa Isaiah 45:3, I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Ma'am, Amen. thank po. Amen. Thank you, Pastor Radok. God bless you po sa ating lahat. Ay, see you next Sunday and Thursday.